Network Entertainment. Hello! Wakididu. Utang ina, ba't nandito si Alexio ulit? Ha? What? What? Ano yun? That's how we howlin'. Akala ko Well, immigrant yun song yung na. kinaka. Oo nga eh. Oo nga eh. Anong kanta yun nandun? Howlin' ba? XG, pare. XG? Ow! Okay, welcome to another episode of Bago Matulog with Red Oliero. Yes. I'm here with the air. The air, pare. The air, yeah. The air. His royal airness. The air. His royal airness. Sunod na host when I decide to hang up the podcast gloves, pare. Alexio Excited na ako. Tabafundas here, yes. Excited na ako. And Mm-mm. dahil ipapasa mo sa akin, Mm-mm. and well-deservedly so, Yes, of course. ang podcast na to, Uh, when you decide to, leave it all in the ring. pag Ang kukunin iniwan- ko sidekick, pare, Yes. si Eman Laos. Ayan. And then of course, we are joined by a person na hindi namin pinapunta dito pero nag-show up siya. Andren Bernardo. Yes. King Freak himself. King. pare. Oo nga eh. Hindi mo na ginagamit yung intro na yun. King Freak, Vermin Supreme, pare. Ano ba, si Gentleman Professional. yung favorite ko. si Si Maximum Wordplay. Maximum Wordplay. The Karl Marx King of Hearts. Si pare. Mikey Biker. Si Mikey ba? Tapos naka-scrub siya. Naka-doctor outfit siya. Sinabi niyo na ba si Mikey Biker dito? I'm sure. I'm sure nabanggit na si Mikey Biker once. Okay. Well, dahil dito si Alexio, kasi yung mga tao nagulat, nagkaroon parang, wow, grabe, sobrang bitin ng anime episode. Sabi ng 4 na taong nakikinig sa atin ng anime episode. So, we're disregarding the rest of our fan base na hindi nanood ng anime. Okay. And we are going to continue the anime series, pare, right after this very, very unnecessary OBB. And we're back. Wow! This is the third anime episode, right? Consecutive. Yes. Third consecutive Third anime consecutive. episode. And I think, are you shooting for 10 straight? We're shooting for 10 straight. Oo. Anime episode lang siya. Sa anime episode number 6, ano yung sabi? Sino yung guest? Si Chill Joke. Si Chel Chok na yung guest. Gusto niya pag-usapan yung mga pulisiya. Tapos kami parang, sino pa rito mo? Dragon Ball character, Chill. Pero I have good information na mahilig daw sa Odd Taxi si Cheljok. No? Ano sa Ad Taxi? At Beastars. Favorite niya yung mga animals as humans type. Grabe. Yun nga naman. Mahilig pala kayo sa furry, no? Medyo napag-usapan yung Beastars in extent last episode. Eh. Hindi siya, ano ba to i-explain? Mm. It's just good storytelling up until a certain point. Kasi medyo umano siya. Yung magsasex na yung rabbit tas yung wolf. Ha? Hindi naman yun yung... Hindi nakakatuwa yung mga anime na mahuhook ka ng solid tapos bila na lang sobrang pangit na. Parang, ito, ang ganda ng first 4 episodes, bila na lang. Or kahit yung ganda ng first season, bigla na lang. Tapos magkapalit na studio. Oh. Or kahit hindi, kahit di pang awag na. Naggatasan na natin to, bentahan na natin ng mga laruan. Parang, Parang ano rin kasi, maraming mga anime na hindi kasi guaranteed hit ang first season, so hindi sila What turns you off ba sa anime? Like, after enjoying something, parang after enjoying one season or a few episodes, siguro, parang slime. yung Grabe yung change of pace niya sobrang. Yung degradation ng slime eh. Tapos pag binabasa ko naman yung mga story arcs or parang sumisilip-silip ako sa mga manga, hindi naman siya ganun kasama. Pero sa anime parang fucking 8 episodes straight nag-uusap sila sa isang kwarto. Totoo. That must have been hard to draw. Hindi mo pa pinapanood yung third season na yun. Wala na. Hindi mo Sobrang turn pinapanood. off ako. Kasi nung Grabe. second season, nag-step up sila sa dulong episodes lang. Nagkaroon lang ng mga fight scene na. Tapos parang yung mga powers nila talaga lahat unearned din. Parang, Demon King siya bigla. Parang, Grabe. Wait lang. Yung naging Demon King siya. Yung naging inabsorb Demon niya Lord yung souls ng ilang libong tao or something like that. Nag-Megiddo siya solid eh. Oo. Dude. Lahat ng tao parang Pinatay niya lahat eh. Isa-isa. Almighty damage eh. grabe yun.
Sobrang... Para ma-revive yung harem niya na malaki yung suso. For me, Secretary niya yun. Oo. Secretary nga pala niya. Naharem nga niya. yan yung mga Oni, di ba? Yung mga sabi- Oni na demonyo sila tapos nung binigyan niya ng pangalan, nagkasuso lahat. Bakit? Ba't somehow biglang nagkasuso lahat? Like yung sa... Naging human sila bigla. Yan yung sa goblins. Lumaki yung suso ng mga ibang babae. O tapos yung Marami silang plot devices na pampalaki ng suso, no? It's Maraming storytelling through physical development. sa My Hero Academia, kailangan skimpy yung superhero costume ni Midnight. Kasi yung skin niya may pheromones, di ba? Oo. Tapos kailangan din skimpy yung kay Momo kasi sa balat niya nanggagaling. Si Creaty. Kaya sa balat, sa cleavage niya nanggagaling yung pag gumagawa siya ng yung mga items. Yung mga kanyon. Tapos nakita mo throughout the My Hero Academia na seasons, parang may point in time na hindi na cool yung may mga sexy na babae parati sa anime na to. So, hindi nila ina-animate masyado yung cleavage ni Momo. Parati lang siya malayo. Pero napapansin ko sa, watching siguro last few episodes nun, napakadaming unnecessary puwet shots. Totoo. Diba? Parati siyang, bakit? saan ba sa My Hero? Oo, gago. Sa latest season? Sa latest season. Pag Yuraraka or Frappy, parati may puwet lang ng bata dito, I guess. Sobrang, hindi ko alam ano ba yun, Japanese culture ba yan na ano? In the same way na tangilang pag may Hot Springs episode, may maninilip. Imposibleng hindi walang maninilip. Lahat ng filler episode ng kung nasa beach or sa may beach. Hot spring. May mga anime na magaling mag-filler episode. Fuck. Yung Haikyuu, maganda yung mga filler episodes. Kasi yung filler episode niya parang part pa rin ng training camp. Part pa rin ng training camp. Diba? Mahirap magka-filler episodes yung action na anime eh. Like alam mo, makikita mo yung paputol-putol yung pacing. Yung nangyari sa akin sa Bleach eh. Ano to, may training arc sa Quincy? Tangina, wala namang Quincy dito eh. Tapos Quincy pala sa Ichigo. Hindi ko napapanoorin to. Sabi ko. Hindi ko gets. Anong nangyari? So, Quincy pala si Ichigo. So, nagka-training arc siya. Tapos may kinalaban silang mga iba't ibang forms ng Quincy. Okay. Wala to sa manga. So talagang gumawa sila filler. ng sariling kontrabida. Yan yung ayoko. Parang in Dragon yung kumuha ang driver's license si Piccolo at si Goku. Yung pinakawalang kwentang, alam mo, putang ina. Alam mo, excited ka pa uwi. Tapos inisip mo, sino kayong bagong kalaban? Tapos kumuha lang silang driver's license. Tangina. Dapat ganun ang filler episode eh. Parang, kunyari sa putang ng free rin, may isang episode nasa grocery lang sila. Pero nakakatuwa pa rin. Yun yung gusto ko sa free rin though. Yung pace nung show na yun. It's slow eh. Pero it's good. It's a good slow. Kaya nung una nahirapan ako to take it on. Kasi lahat ng pinapanood ko puro action eh. Parang galing ako dun sa My Hero, Solo Leveling. Nasa setting ka kasi ng fantasy world to eh. Tama. Pati alam mo na siya yung pinakamalakas na wizard. Na sorcerer sa mundo na yun. Basically, new game plus siya. Tapos, parang, anong ginagawa niyo? Nagtatanim lang kayo. Naglilis lang kayo ng basura. Yun yung mga nangyayari. Bila mamaya ma-realize mo, may reasons. It's not about the fucking, it's not about the quest eh. It's about the people you spend it with. The journey. Kaya it's called journey. Ganda. Parang yung focus din kasi niya is kung ano yung perception niya ng time sa ibang tao. Oo, ganda nun. Sobrang ganda nun. Like yung sinabi niya, yung parang 6 months kay Freeren, parang isang araw lang. Parang minuto lang sa kanya yun. Pero meron pa rin siyang ganun eh. Meron pa rin siyang, kasi may companion siya na yung si Fern. Si Fern yung protege niya. Parang meron silang quest na tipong sarado yung gate. Kailan magbubukas? 6 months. Okay. Uwintay na lang kami. Parang, tas si Fern parang, inang tagal nun. Ganun. Tas si Freeren walang pakialam. Sige, pwede ako mag-shopping. Ganun lang. Diba? Tas parang pinuput in, juxtapose pare. Sina side by side yung buhay niya dati na talagang hindi pa niya na-appreciate yung human companions niya. Tapos na-appreciate niya na namatay na. Kaya, tingnan mo yung
binibigyan niya ng birthday si Si Fern, 'di ba? Or parang nag-uusap sila, na parang mas naano na niya, mas may pakialam na siya sa human companions niya ngayon. Oh, tapos yung nilagay niya yung favorite flowers ni Himmel the Hero. Umiyak ako nun! Umiyak ako nun. Makas. Ang ganda niya, ang ganda talaga ng It's Ang Well. ganda ng pace niya eh. Tapos bilang meron ding sa dulo. Biglang naging shonen arc na. Diba? So, Nasa academy sila bigla. Nasa academy. Meron silang 3-day shonen arc. Lahat ng genre eh. Tapos, na siya, tinanong siya nung parang final test, di ba? Kung anong favorite spell niya as a sorcerer. Tapos ang pinili niya yung flower. gagawa ng flowers. Parang, Angas. Kasi, tapos na-bad trip yung elf dun eh. Tapos binigyan ng license. Tangina yun. yun yung paborito niya Di ba? Sino yan yung master niya? Si Fuck, I forgot yung apoy. Yung apoy. Si Flamingo. Di ko alam. Si Flam. Si Flam. Ang favorite ko din doon, like may action din siya eh. Yung kinalaban nila, yung nag-tag team sila ng demons. Oo, Angas na. Angas nun. Like si Fern daw, hindi ganun kalakas yung magic niya. Ang strength lang talaga. Mabilis siya mag-cast. Mabilis siya mag-cast. Ang ganda ng Ganda ng power scaling. Sino yung kasama nilang isa pa? Si simple offensive magic lang siya parang. Si Stark sobrang inupakan lang. Lamog siya. Pero maganda kay Stark, hindi niya alam na kung gaano siya capable eh. Diba? Like yung si Frieren parang alam niya na kaya niyang patayin yung dragon eh, si Frieren. Siya lang, wala lang siyang tiwala sa sarili. Tinrick niya pa si Stark. Parang sabi, bigyan mo ako ng opening, sige. Bigyan kita opening. Tapos sinabi niya, parang tirahin niyo na patay na pala yung dragon. Ang ganda ang ganda eh. Like, ganda talaga. Ano rin kasi siya eh, parang protege siya nung kasama niyang dwarf. Pero ang maganda talaga dun sa Frieren is may mga moments kaya sa My Hero. Pag nag-look back ako, anong pinaka-favorite mo moments? Lahat laban eh. Kay Endeavor, laban ni All Might sa Nomu, laban ni Deco kay Overhaul. Alam mo yun, lahat may isip mo laban. Ito puta, wala kang laban. Ang mga favorite moment, yung pinagluto nila ng hamburger steak si Stark. Kasi birthday yung malaking niya. putang inang hamburger steak. Diba? Ang galing, sobra. Ako yung yung mga favorite moments ko dun, yung pag si Fern natatapat siya sa mga sweets. Tapos tinatry niyang hindi kumain. Kasi mature siya for like siya yung bata ng group. Pero pag tinapat mo siya sa sweets, nagiging bobo siya. Tsaka may may immaturity siya. Parang mabilis siya magtampo. Inaalaga nga siya minsan ni Fern. Hindi, si Fern yung sinabi ko, yung na may immaturity siya. Yung pinili niyang spell na binigay na parang choose any spell you like. Yung pinili niyang spell yung panlaba. Tapos na bad trip ulit. Na bad trip yung Nagsasayang ka na naman eh. Hindi, pero kung ikaw nga yung protege ni Frieren, it makes sense na yun yung pipiliin mo. Kasi mahilig siya sa spells na bobo, pati lang eh. Hindi, tsaka nagigets mo kung ano yung mga na-appreciate mo na spells eh. Kunwari, kung makikipaglaban ako, yung simple offensive spell lang ginagamit niya, wala siyang, diba, wala siyang special spell na ginagamit eh. Pero kunwari, kung nadumihan yung damit niya, pwede lang niya i-cast, diba? Yun eh. Ang galing eh. Tapos meron, power of tide. Ang maganda rin sa Frieren yung explanation nila how magic evolves. Kasi may kinalaban silang na malakas dati. Tapos ngayon wala nang kwenta yung magic niya. Tapos pinas lang siya ni Fern. Binani siya ng master ni Frieren na babalik after ilang years. So binalikan nila. Tapos nung pagbalik, yung magic na pinapapatay mo sa amin, binaster namin. Tapos tinuruan sa mga school. Basic na siya ngayon. So yung protege niya kinast lang, tapos namatay lang siya. Kahit bata, pwede gawin. I think first time ko nakita yan sa isang anime na in-explain yung evolution ng magic. Galing. Ganda. Ang galing. Ano bang, hindi mo alam kung, nakakalimutan ko na ako yung quest niya eh. May pinupuntahan siya eh. Si Frieren? Pupunta siya sa Demon King's Castle kasi hindi, na-reincarnate pupuntahan niya yung lagpas, like yung pinakamataas na point, kasi lahat ng mga patay niyang kaibigan nandun. Parang yung spirits nila nandun. Hindi Oo. Yung ba yun? Oo. Parang Valhalla nila yun. Parang yung Valhalla nila. Okay. Hindi ba papatayin niya yung bagong demon? Oo nga, hindi pa papatay. Kasi nag-resurgence. Kaya nga baka parang naging side quest na yun at that point. Kasi may mga demons na ulit, di ba? Yung naalala mo yun siya, yung isusukat yung mana,
Yung may scales. Oo, tapos, sinusuppress niya lang mana. Ah. Kaya sobrang angas nun. So, ask ka na Yung meron silang pinuntahang parang town, 'di ba? Tapos parang nakikipag-deal yung demon na prince dun sa may-ari, yung mayor ng town or whatever. Pero demons are Ay, demons. dun nung nagtuwan to sila. yun Nag-tornado yun. tag sila sa... Tornado tag. Ginawa nga nila yun. Oo. Tapos si Frieren may sobrang inupakan lang siya na... Ayun sa Zelda. Hindi, may parang yung leader ng army nila na wizard din na dapat malakas. Okay. Tapos yung- sobrang outclassed lang talaga siya. Pinugutan niya ng ulo. Pinugutan Kill niya. yourself. Literally sinabi lang ni kill yourself. Kill yourself, man. Diba? Sabi sa kanya. No, and... No answer, no cry. Ganda na O yan. Yeah. So yung Kailan Frieren, lalabas ha? season 2? I'm sure Coming next year lalabas Imposibleng na yan. walang season 2 yun. Kasi sobrang, I think for a time, naging number 1 anime talaga Sobrang siya. ganda na Frieren. 9.1? Ang ganda ng opening. Oo, ganda. Ganda rin. Yasobi? You can't go wrong with Yasobi, pare. Yung una, yung ano. Or Pareho nag-iba ba? ba sila? Like, maganda. Kasi nakadalawa na siya. No? Sa free rent pa rin, I think. Sino yung... Akala ko magiging party member na nila Yung priest. Umalis lang no? Umalis lang siya eh. Sobrang bad trip Nadaplisan lang nila eh. Pero, ina yun Hindi ko babalik yun. Yung favorite. Yung favorite. Yung balilita. Tangina. Yung walang kinalaman sa episode. Para nag-isip lang, paano tayo maglalagay ng punchline dito? Sobrang parang- labo. Maglagay lang tayo ng naked gun gags dito sa puto. Masyado maliit yung bakit natin. Kasi laki na ng... Hindi siya necessary. Hindi niya tinulungan yung kwento eh. Minsan talaga meron lang nagulat- comedy yung mga Hapon na Oo. pag pinignan mo, tangin na cultural difference, hindi ko gets. Pero ito tangin na gets ko Gags talaga siya siya. Ang ganda eh. Gag lang siya eh. Bobo lang. Yung may maliit na hoe. Yung popo nun. Yun yung lagi natin pinag-uusapan. Kasi sobrang, yan yung lang yung joke na sobrang out of place Yeah. sa buong episode. Ang sensitive ng episode, yung parang, gusto niya sana maging adventurer, tapos nauna yung kaibigan niya, tapos siya naiwan dito. Ewan Kasi dito. wala siyang tiwala sa Kasi every sarili time niya. every time Tapos yung bumabalik baba- siya, meron lang siya. Ganda nun. Alam mo, balik tayo sa anime that turned me off. Ba't Alam ayaw mo mo na sa free run? Hindi. Alam mo yung Mushoku Susunod Mushoku Friend. Tensei. Mushoku Ano yung Tensei. Mushoku Tensei ulit? Sorry. Ano siya? So, 40 Isekai. Yes, a 48-year-old man na namatay, Okay. na reincarnate. Parang slime. Yes, as a baby. Hindi. Isekai. As a Okay. baby. And okay siya, like In natutog another world or same world? Another in a world. fantasy world. Okay. So, okay sana siya. Up to Pero, a point Mm. na I think 7-year-old siya. Tapos may crush siyang 7-year-old na bata. okay. And Pero 48 years old. Oh, na siya yung eh. utak niya for Yeah. years. Oh. Ako gusto ko yung Mushoku Tensei. Jumping off that point? Jumping, hindi. Bakit siya? Di ako Hindi, tapos, Naghalik- medyo nakipagalikan siya. sa bar. Man. Gago. Na-turn off talaga. Like ako, creepy guy ako pero, wait. Pakiklip, Carlo, pakiklip. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. I have wait. Ang hirap i-explain. Ang hirap explain. Okay. Creepy guy ka, Pero pero I ayaw don't mo like- na nakikita yung Yung- 7-year-olds Yes. kissing kasi may 48-year-old man dun Yes. sa 7-year-old na yun. Naiintindihan Kasi ko yung point na yun. di ba siya trip kasi you have porn for that. Yun yung sinabi mo? that's not what I mean. I mean, I like fuck. I think I fucked up. Hindi. Kaya pa yan. Nakasalba pa ito. Masasalba. Hindi. Such a great clip. This is such a great clip. It is weird lang for me. Yeah, Oh, really? It's weird. Hindi namin alam na yun yung Hindi, premise kasi that you were... justify nila, 7 naman siya, kaya okay lang. Hindi. Ganito yun. Sige. Oh, yeah. Okay. Go, Alexio. Hindi ko napanood eh. So, Hindi ko din defend. Ako rin. Di ako komportable watching those scenes.
Pero ang ganda ng anime. Maganda nga siya. Ang ganda ng Sadly anime. enough. Plus, yung last season niya, okay, ito, adults na sila at this point. Okay. Sobrang, alam mo siya, emotional roller coaster lang siya of an anime. Na, yung mga parts na sinasabi ni Andrew, feeling ko, ano talaga siya eh, parang very divisive. Yeah. Kasi may mga tao na yun nga sinasabi na, hindi kasi 7 siya eh. Pero yun nga, matanda na siya sa, yung mind niya pang utak old niya. guy na eh. Para si The Orphan. Oo. Parang, Tama, di ba? hindi, matanda na talaga si The Orphan. O pero bata yung katawan niya. Hindi. Hindi Para lang siyang, nag-i-age. meron siyang, hindi na siya, Oompa-Loompa hindi na siya situation. tumatanda. Okay. Sige. Asan na ako? Maganda yung anime. Ano ba siya? Medyo may mga battles ba siya? Ganun? Oh, Oo, meron. maganda rin yung mga battle scenes niya. Pero yun nga, it takes you out of it pag naaalala mo na matanda siya in a child's body Tas na nang mamanyak ng ibang bata. Tapos may jowa siyang bata. I mean, marami Siyang meron Harem. siyang minamanyak. May- May harem siya ng mga bata. Hindi siya, basta, isa nga ng pinsan niya eh. Ina. Yun. Sobrang di nyo kayang ibenta tong anime na to sa akin. Pero ang daming, Tara, panoorin natin ng isang battle scene na malupit. Tapos, you be the judge. Okay. Sige. Pull out the clip here, pare. Hindi. Ano nga? So, maganda ba siya? Hindi. hindi, na-turn off lang ako. Meron siya, I stopped watching after that. like, hindi mo napanood yung latest season. Yung latest season, I think, one of the best in recent Kasi, memory. Because of the battles or the 7-year-olds? Then maganda na yung story niya na parang, matanda na sila at this point kaya parang mas so kaya mo okay ng na. stomach, pero maalala mo pa rin nung bata siya. Basically, nag-groom siya ng mga harem niya. Parang ganun. Hindi. Na, Mahirap nga i-defend tong, parang nang nalaman mo ng mahilig sa child porn yung gumawa ng Rurouni Kenshin. Parang, gagawa kami remake. Parang wala akong pakialam eh. Sabi ko, I don't wanna watch it now na alam kong, parang nag-reminisce ako before, puta, ganda ng fight scene ni Kenshin tsaka ni Shishio. Tsaka ni Saito, tsaka ni Sanosuke. Kasi hindi mo naman alam na kung anong ginagawa ng creator niya. Yung iniisip mo lang talaga, Eh. tayo na, solid itong cartoons na to. Ngayon, pag pinanood mo yung remake, parang tayo na. Nahuli yung may-ari, gumagawa ito na may stash lang ng child porn. Eh. Di Alam mo yun? na-enjoy. Sabi niya, gusto niyo makita espada ko? Ano pala yung... Bata pa yung kumakanta nun. Ayoko na. Hindi, matanda na si Judy and Mary. Aka Judy and Mary. Favorite anime movies? Movies? Putang ina, Na live pare. Ayoko yung live action. Wala pa akong live action na nagandahan except sa unang Rurouni Kenshin. Yung unang Rurouni Kenshin. Sa sinihan ko pinanood yun. Ako din. Sobrang parang, wow! Ito na yun! Sabi ko, I can't wait till they do the Shishio arc. Wow, Bilang nilabas mamaya-maya. nila yung Gatling gun? Tapos nung Shishio arc nilabas, sabi na, 2 movie tong Shishio arc kasi mahaba to eh. Mahaba nga naman. Which Tapos, is mahaba nga naman. putang ina, kinondense pa rin nila ng sobrang pangit eh. Nakakainis. Yung original na Ayoko rin na sobrang batak si Shishio. Doon sa putang Yung Hindi naman sobrang batak, sakto lang. 2007 live action Death Note. Pare. Yung si William Dafoe. Hindi. 2007 hapon sila. Tapos, yung Meron theme ba? song niya ay Snow Hey-O ng Red Hot Chili Peppers from Stadium Arcadium. Talaga? Oo. As in, hey, yo, ganun. Talaga? Hindi nga. Ito yung Death Note. Eyo. Pag Talaga? namatay si Elle, hindi na maganda. Okay pa nung namatay si Elle. Tangin lang. Sobrang dinat. Yung dalawang kids. Si Mello tsaka si Nier. Okay naman. Si Light Yagami. Oh, nanonood ka ba Death Note? Hindi, alam ko lang yung name na yun kasi naglaro ako. Okay ng pa rin naman. Jump Force. Nung namatay si Elle. Si Mello, mahilig lang siya sa chocolate. Oo nga, pero hindi naman siya downgrade. Tapos, Gano'ng katagal Yung- pa tumakbo yung series nung namatay na yung bida? I think nasa, ano na naman tayo, like 2/3 of the way. Two-thirds naman na. Pero okay. yung problema kasi dun, yung kalaban after ni Elle, Si Light Yagami. si Light Yagami. Di ba si siya Light Yagami kay Elle? Siya yung Akala antagonist. ko isa lang yun. Hindi siya. Si Light Yagami, ano siya, Akala ko yung Toyo pangalan. parang, I wanna say college student. Yes. Siya na super genius pa. Siya yung nakahanap ng Death Note. After L. Hindi, Si si Elle, detective siya. Detective Na siya. laging nakapaa. Oo. Okay. Siya yung nagre-research kung bakit. Oh. ang Siya daming- may Sandman hair.
Oo, yung Ah, emo. ah, Hindi siya face. marunong umupo ng tama sa upuan. Ah, Tapos, kasi, alam mo, para gamitin Death Note, kailangan alam mo yung totoong pangalan, di ba? kaya niyang sabihin yung pangalan. Okay, L lang siya eh. Oh. Ba? Ganda yun, Nalaman Tapos, pangalan niya si kaya Light namatay. Yagami, naging girlfriend niya si Misa, para na isang Japanese pop star ba siya doon, na may sariling Death Note. Ha? Yeah, Kasi maraming Death Note? Yeah. Oo. Tapos iba-iba yung mga shinigami Yes, nila. nakasama ng Death Note. Akala ko si L lang yung may Death Note. Wala ba siyang Hindi, Death Note? Wala siyang Death Note. Tangina. Ano Wala. siya? Pulis Detective, siya. police siya. Police Hindi siya. siya fucking... Tapos nung namatay siya, pumalit sa kanya si Melo tsaka si Nier. Nier. Si Melo, matangkad na may Babae. Lord Farquaad haircut na blonde. Na somehow parang na-attach ko sa kanya si Ovalina. Yes. Tapos Sino si si Oblina? Nier parang mas maliit na Sa version Ariel ni Monsters. Elsa. Ariel Monsters. Si Oblina ba? Oblina. Tapos, Tapos yung isa si Nier, parang maliit lang siya na version ni El. ba't siya pinatay? Si Nabasa El? yung Si El? nalaman. Kasi ano eh, Nalaman yung name niya. nalaman niya na si Light Yagami, si Kira pare. Mm. Si Kira yung alter ego ni Light Yagami na pumapatay ng tao gamit yung Death Note. Yes. May split personalities. Hindi siya split eh. Parang tinatago niya lang talaga yun. Mahirap Parang si siya Pla- explain para siyang talaga eh, kasi... Plaridel. Parang siya yung Plaridel niya. No? Siya yung Lasso Daridad, pare. Solidaridad. Mm. Oh my God. So, yun ang... Kaya Yun ang ang ganda Death ng Note, Death Note. para lang siyang La Solidaridad. Basically, La Solidaridad. So, anime movies? Oh, Anime movies. Oh, maganda yan. Gago, naalala mo. Pare, you can't go wrong with the most highest grossing anime movie of all time, pare. Ano? Kimi no Na wa, pare. Akala ko sa mo trust. Well, actually, hindi na alam ko Demon Slayer Mugen Train ni highest. Ano eh, Pero akas ng Mugen Train eh. pero yung Mugen Train, tangina, lumabas lang siya sa, ano mo yun? Sa Netflix. Mga Oh. 5 episodes version. Oh. Umiyak ako sa Mugen Train. Umiyak din ako sa Mugen Train. Grabe, ang tagal niya mamatay. Yan pinakamatagal na buhay na tao may butas sa katawan ni Ever. Yung parang, Nag-impart pa siya ng lessons after that. Alam mo yung scene sa Kung Pao, yung sinapak na sa chan yung isang guy, tapos may isang butas lang siya sa chan. Ah, Parang ganun yung nangyari ganun sa nga yung kanya. nangyari sa kanya. Totoo. It just fell out in one Ah, chunk. That's a lot of nuts! That'll be $4, baby. You want fries with that? Hindi kailangan sabihin lahat yun. Yung guy na, yung bida na yun, yung gumawa ng Jimmy Neutron. Talaga? Mm. Oo. Si ano? Yung American, Si Steve yung kaisa-isang American dude. Steve Odekirk. Ano? Steve Odekirk. Oh, kapatid ni ano? Bob Odenkirk. Hindi sila Magkapatid sila. Hindi ba sila magkapatid? Yata. Ni Better Call Saul, Si pare. Better Call Saul. Ah. Pero nag-usap tayo Breaking Bad kanina tapos namin. Breaking Bad na lang pag-usapan natin. Napal ba Breaking Bad? Ay, wala to. Next time, gagawa kami ng Sobrang Breaking Bad. Tuco Salamanca mo right now. Oo nga eh. You're such a Marie, pare. Okay. Ano yung Anime movies. anime movies, Recently pare. ko napanood yung The Dumpster Match. Gago. Grabe. Banger! Putang ina yun. Gago, yung... First time kong tumayo sa upuan ng movie kasi. Tapos pinanood natin ulit, di ba? Oh, Ang ganda weird, pa rin eh. Ang weird dun sa laban, it's not as hype as the other fights, di ba? Hindi. Iba yung style niya. iba yung eh. style. Iba yung style niya. Kaya ako eh. nagulat eh. Iba yung style nito. Oh, wala siyang clutch moment. wala eh. siyang clutch moments. Nag-Omega Sakuga lang sila sa dulo. Parang puta ina yung animation. Oo, grabe. Sobrang first person eh. Nakakatakot yung kontrabida doon, yung Si ano? keep being, parang basic sila, Ano sige pangalan magpa-quirky ka pa dyan. Sabi niya, sige pa, gawin mo pang quirky yung buhay mo. Ano pangalan? Nagagets ko siya eh. Yung pusa, Yung pusa. si Neko Mata, hindi ko alam. Ano pangalan nun? Fuck. Mahina ako sa Basta names. yung mahaba yung buhok na setter. Yung best friend niya, no? Na meron din siyang parang weird respect rivalry with Kageyama. Parang may... Kasi setter sila parehas eh. Diba? Ganda nun. Ang ganda kasi sobrang similar ng teams nila. Meron din silang prodigy na spiker, 'di ba? Yung matangkad. Sobrang tangkad. Tapos meron din silang captain na sobrang reliable. Tapos meron silang setter na sobrang genius, 'di ba? Tapos yung rival din ng dalawang team na yun, tagal na, 'di ba? ang tagal na. Yung story drive. Sobrang Tapos yung gumanon yung coach. Gago. Nakikamay siya. Ayoko lang paalam sa inyo na lumuluha ako. Okay, nice. Favorite Gusto niya nandun din siya. favorite moment ko rin doon yung
parang first-person view na eh. Lahat ng Oh, action. gago. Ganun? Ganda. Sobrang ganda nun. Sobrang angas. Parang yung Parang, sino man yung director na nag-isip Ang ganda. na gawin nating first person. Ewan ko baka sa manga ganun din eh. Pero, yung inisip nilang gawin nating first person view yung... Tsaka yung it just started eh. Oh, parang parang- wala nang... Alam mo yun, pag yung Dragon Ball Broly, parang yun yung last na anime movie na parang ko na talagang puro action lang. And it still had like a 20-minute build-up eh. Ito parang putang ina. Right into it. Oh, no? 5 minutes in. Ito na! Simula na! Yung parang yung opening scene niya, flashback nung first time nag-meet tayo pagkatapos nun, tayo na ito na yun eh. akala Shake ko hands, noon, pare. akala ko noon ng flashback. Matagal pa to. Oo. Bila papaya-maya. Papakita pa nila yung buong training arc. Huwag ka na umihi ah. Ito na yun. Nagsiserve na sila. Wala lang kahit anong bullshit. Tapos sobrang ganda kaagad. Lahat, ang drama nung yung storytelling ng buong game ang ganda. Yung tungkol sa pag-target kay Hinata eh, no? Yes. Tapos yung maturity niya as a player, kung paano nag-play around with. Ang weakness lang nung ano na yun, dahil nga movie siya. Wala masyadong Build up. wala masyado ring moments yung ibang players. Parang 1 hour 30 lang siya, di ba? No, hindi tulad sa syempre yung buong Shiratazawa arc. Kaga Putangina, lahat isang bibida game, moment. Buong season? So para sa akin, Torizawa. as much as I love the movies, sarap din yung 10 episode na game eh. Oh, gago. May mas time nga i-build eh. Yung mga characters. Gago, lahat sila may sariling moment doon. Parang lahat sila bumabalik sa before the game starts. Parang Yeah. dun sa Shiro Torizawa arc, di ba parang Lahat eh, pati yung si weirdo Tanaka nilang- meron pa doon yung childhood friend niya matangkad. yung weirdo niyang blocker na kakampi. Oo. Si ano yung favorite line? Sarabata. Ano yan? My paradise. Pwede ka naman maglaro pa eh. Wala akong tigil sa'yo eh. Best friend mo si ano? Best friend niya si Okio, o whatever. Okay. Ang pangalan nila. Pero grabe yung ano na yun. Anime movies, parang yung 5 centimeters per second. Hindi. Wala yun eh. Sobrang... Ano tungkol saan yun ulit? Ano siya? Tungkol sa dalawang kaibigan na nag-drift apart. Yun ba yung pipe? Hindi. Ano lang Hindi, siya? silent voice. Silent voice. Ano yun? Parang... Which is also a good movie. Ano sila? Mga pinapanood nyo eh. Ito ba yung pancreas? Hindi ba yun? Iba pa yun. Solid din yun. Solid din. Yung naabutan ko sila sa Discord call na umiyak sila lahat para mga So yung, gago. explain mo yung 5. Yung 5 centimeters per second, short, ano lang siya Kung sa eh. titi ko ba? Kanina pa text na yung pasok yun. As in, inuugat na yung utak niya eh. May ugat na lumalabas dito sa forehead niya. Alam mo yung meme yung kid? yung sobrang... Yung gumagal. Sobrang... Okay, so 5 centimeters per second. Tungkol sa titi niya. Hindi, ano siya. Tungkol sa friends na nag-drift apart. Kasi lumipat yung isa tapos parang nagbalak sila mag-meet ulit. Parang high score girl lang pala yun. Hindi. Pero ano lang siya, parang short film lang siya na parang hindi... Fuck, hirap i-explain. Sa Makoto Shinkai kasi. Makoto Shinkai ba yan? So malungkot. Gago. Like may time talaga sobrang nag-harap lang ako. Pero maganda ending. Hindi. Talaga? Lahat ng Makoto Shinkai maganda ending. Hindi ba? Hindi ko pa napapanood yung Suzume. Maganda ba yun? Suzume. Suzume? Maganda ba yun? Parang nga natin Suzume. May pinanood ako recently. Ano? Yung Bell. Yung parang AI. Parang... Fuck, nakalimutan. Hindi ko ma-explain na maayos. Para siyang singer, tapos may AI front siya. Fuck. Simone lang yan eh. Ni Al Pacino. Si Hatsune Miku ba itong sinasabi mo? Parang may Hatsune Miku element siya. Tapos yun. You mean Simone ni Al Pacino? Godfather 2. Hindi. Ayoko yung Godfather 2. Hindi naman anime. Anime movie, pare. Sword of the... Ano yan? Sword of a Stranger, pare. Sobrang ganda-ganda ako dun. Basic samurai plot lang siya. Tipong wanderer ako, may nakita akong batang kailangan tulungan, tapos tinulungan ko siya. Sobrang ganda na fight scenes. Tsaka may corgi, Sword of a Stranger. Hindi ko pa napapanood. Ako din eh. Maganda. Parang siyang Afro Samurai. Hindi mo siya Sobrang layo sa Afro Samurai. Gano'n siyang Afro Samurai. Hindi siya si Yasuke, pare. Tsaka Afro Samurai miniseries eh. Hindi, Diba? movie siya. Hindi. Miniseries o... Yeah. Dami nagmumura dun eh. Napanood niyo yung Blue Eye Samurai?
Hindi, maganda ba? Maganda nga. Solid siya, pare. Pero ano ba siya? American siya, di ba? Okay, what sets it apart from other samurai movies? Kasi Hindi siya Yes. movie, by the way. ay, Sorry. what sets it apart from other samurai series? Kasi madami na eh. Like, Kenshin, Hindi, ano Samurai rin kasi, Champloo. like, a lot of mga samurai, may revenge plot. Yeah. Sa kanya, revenge plot na solid din eh. Pero parang half European siya. Kaya siya Also, blue-eyed samurai. may racism. Oo. Okay, gets. Parang tinrato siya as Gaijin? gaijin. Ganun sila. Okay. Tapos, lagi siya naka-shades. Kasi blue eyes. Pero ano siya, Okay. Japanese made or American made? Parang American made eh. I don't know. Pero anong language ang original niya? Pag Japanese. nagsasalita sila, parang English yung tamang eh. Nandun si Masioka, pare. Nandun si Masioka from Heroes. Si Hero? Oo. Pati si Masioka of yung sa... Si I Love New York? Teka, wait. Si Masahiro yung Chinese, Hindi. yung Japanese dude sa Japanese- Hero? Oo. Yung Yatta! Yung Okay siya. Japanese dude sa Austin Powers. Yung, it's Ah. not sila. No, it's the copyright version of Godzilla. Parang ganun. Siya. Okay, gets. Nakakatawa. Maganda yung series. Try yung Blue Eye Spatan, Samurai. Blue Eye Pero Samurai. lang. O may season 2 pa yun? Magkaka-season 2 pa. Hindi siya mini series. Pero nung I think nung primetime or yung Emmys, medyo just nam yung Afro Samurai ba na-enjoy mo? Violent siya. Pero medyo bata-bata pa naman ako nung pinanood. Violent maraming siya. mga violent things na parang sobrang solid kung Oo. bata. Parang Elfen Lied. Ano yun? Ang brutal nun. Hindi ko siya napanood pero nakita ko kung gano'n siya kabuo. Tinry namin panoorin ni Roy recently, tapos parang, gago, bakit May mga masaya lang talaga na ganun. Parang ako, pag pinanood niyo yung Red Oliero way of watching Kengan Ashura. Hindi mo, Tangina. parang wala kang pakialam sa mga tao po. Hindi ko na alam kung ano nangyayari, sino nananalo. Wala Pero kang ang ganda ng story. mga fight scene eh. Kagabi, nanood na naman ako ng isang fight scene eh. Tapos yung isang guy, parang siya yung copycat. Hindi mo nga kilala yung mga karakter. Basta, kamukha siya ni Kazuya. Tapos, Kazuya pero split yung tapos, meron siyang, and I swear, napanood ko na to before, pero nakalimutan ko lang. Kasi minsan nakakatulog ako manood ng Kengan Ashura. Tapos paggising ko parang season 2 na. Alam mo, mga ganun. Tapos, kinakopycat siya. So parang binibuild up siya na parang alam niya lahat ng martial arts. Ang ganda ng build up na tipong parang bigla na lang tinignan niya yung kalaban niya tapos may parang army of fighters siyang kalaban kasi iba-iba yung style, di ba? Lahat nakukuha niya, pati mga patay na martial artists. So akala mo binibuild up yung guy na to na malupit. Tapos kinuha lang yung kamay niya tapos sinapak siya 3 beses. tapos natalo siya na solid. Tapos parang ang galing kasi mahirap mag-build up ng threats. Lalo na kapag kunwari wrestling fan ka. Tapos yung anime na to nakasentro lang siya sa isang tournament, 'di ba? So ang hirap mag-build up ng threats kung puro matches lang, 'di ba? So lalo na limited yung match. So may mga tao na i-build up mo na magaling tapos gagawin mo jobber. Parang ganoon yung wrestling booking siya eh. May mga tao na i-build up mo, bibigyan mo siya ng parang archetypal na fuck, ang lakas ito, ang dami yung style. Mag-show off muna. Show off muna. Bibigyan siya ng shine tapos bilang papatayin lang ng ganun. So mas magmumukha malakas tong guy na tangina 3 suntok lang dun sa guy na binibuild up nila ng malakas, 'di ba? Parang Galing, ang galing. Parang yung scene sa Indiana Jones. Na? Yung kalaban niya yung may sword tapos yung gumagano'n nag-tricks gano'n. Kasi binaril niya. Pinaril niya lang. Ayun na. Akala ko yung scene na nasa quicksand siya tapos wala siyang makapits. Binatuan siya ng ahas. Ano ba yun? Sa Indiana Hindi ko Jones ba to? matatawa lang. Di ba may fear siya ng ahas? I hate snakes. Pero, Tapos parang nagka-quicksand siya tapos parang wala daw makapitan. Tapos binatuan siya ng sawa. Tapos parang grab onto it. Di naman daw nakagat ang sawa. Parang gano'n. Parang, ang hassle dun. Balik tayo dun sa medyo matang layo na napunta. Oo nga, layo nga. Your Name. Balik tayo. Ayan, putang ina mo. Sobra. Grabe. Parang yun yung meron mga plot twist. Oh my God, in- ganda ng plot twist nun. In lahat na, wag natin, pwede natin sabihin, spoiler warning. Oh, may spoiler. Kung hindi mo pa napapanood yung Your Name, kasalanan mo na to, pero Yes. kailangan mo siyang We'll panoorin. give you 3 seconds. 1. 3. Okay. Ngayon, wala na. Lahat So- sila mamamatay! Lahat sila patay. Mamatay sila lahat! Dalawa lang yung buhay! Tatlo lang yung buhay! Yes. Hindi, 3
tatlong plot twist lang yung talagang, what? Gumanon ako. In cinema and video games, pare. Alucard is Dracula backwards. Hindi pa pala tapos si Symphony of the Night. Alam ko na yun, nabasa ko yung Alucard. yung pagtataw pa yun. Siya lang yun ang plot twist. Ako lang talaga. Ano yung naliligo ka biglang? Teka! Yun na yung binabasa ko sa harap ng salamin. Yung nagbabasa ka tapos biglang. Parang red drum eh. Okay. Tatlo. Actually, 4. Pero hindi counted yung Look, I Am Your Father kasi parang binabantayan ako ng AirPods ko nung nanonood kami. Halata eh. Pinapatay ka tatay. Tira mo to. Ginagano Aba ka mo. Sixth Sense, Bruce Willis was dead all along. Bioshock, Ito yung Would You Kindly. tapos etong putang inang Your Name plot twist na Yes. talagang what? Sobrang Yung in-explain na, ba't din na ako nagsuswap? Ah. Sa katawan ng girl. Some good iyakin stuff right there. So wait, wala wait na pala. na-transport siya sa world ng girl dahil ininom niya yung laway niya. Yes. May Okay. parang, may ginawa. Yun lang yung medyo, yun lang yung medyo ano ko doon, parang may mountain powers nga pala kasi priestess yung girl, di ba? Parang gano'n. Oo. Yeah, kasi technically, Yung priestess kultura siya. na ayaw niyang anuhin, di ba? Ininom niya yung spit wine. Ang sad, di niya nasulat yung name niya eh. Putang ina. Alam mo yung mga angas? Ano? Nakatulog ako panood ng Your Name. Bobo mo? Seryoso ha? Sa Samantalang animation yung 5 pa lang na centimeters nagdagdag- per second, tangin, tutok ka. Yung 20 animation minutes pa lang lang ng yun yung animation pa lang ng Your Name, pag nagpapakita na sila ng mga shots ng city, ang ganda ng lahat eh. Ano rin siya eh, visual porn din siya. Tapos ang weird din na natulungan nila yung isa't isa nung nagsuswap sila sa katawan nila. Kasi Mga nung- based on ano yun. Oo. Gustong-gusto ko yung scoring nun. Hi. Hindi lang yung mga kanta, kahit yung mismo scoring lang, yung nag-date sila nung supervisor niya na yung mga cute. background lang na music playing along. Sabi niya, tara, date tayo. Okay. Tapos mamaya, tara, hanapin mo yung girlfriend kong tingin ko namatay na taga-probinsya. parang go, friends nga pala tong mga to. Bila silang naghanap, tumingin-tingin sila, 'di ba? Tapos mamaya nakita nung isang ramen shop owner yung drawing niya. Oy, 'di ba taga diyan ka? It's always a random guy, diba? Na very Ah. old, na very wise. Parang pinabayaan ko na lang eh, na medyo Deus Ex Machina yung It's a big Deus Ex nahanap lang yung, tsaka yung yung wine, 'di ba, na dinala siya doon, 'di ba? Tapos may isang malaking crater na lang natira. Dude, nung matagal nag-sink in sa akin yung plot twist na parang, ha? Ako din. Ano nangyari? Tapos putang ina, may crater lang ng malaki. Tapos ba parati nilang pinapakita yung comet na may trail Oo. na mukha siyang maganda. So hindi mo iniisip na parang ito yung patay sa kanila lahat. Alam mo yan? Di ba? Ang Oo. galing eh. Ganda. Ang galing. Tapos ang nakakatawa pa, hindi kasing ganda ng Your Name. Yung sequel niya, yung Weathering. Hindi ko gusto yun. Parang Hindi- hindi siya, Hindi siya sequel. ano lang siya. Dude, lumabas yung character sa Your Name eh. Yun lang. Sa isang world, same world. Pero lang. alam mo, dude, cameo lang yun. Cameo lang yun. ganun kalakas yung Your Name. Nag-pop yung crowd eh. Parang lumabas si Stone Cold Steve Austin eh. Buto nagsigawan sila. Pero lahat kasi eh. papanoorin mo yun dahil pinanood mo yung Your Name. Kumbaga yeah. parang... Kung hindi mo na pala yung Your Name, di mo masyadong pag-iisipan yung Oo, Weathering. parang pinanood mo yung Glorious Bastards kasi pinanood mo yung Pulp Fiction. Parang ganun. Yeah. Parang ganun yung nangyari doon. Yung tawag doon, yung Your Name, Ang bittersweet din niya eh. God damn. bittersweet ba siya? Di ba maganda yung ending? 6, hindi. Nagkatagpuan na sila after 6 years. Ano? Kimi no Nawa! Ako si... Tangin ang wild nun yung tumatakbo siya. Oh, yun Tapos nandun sila sa dumating na crater. yung comet. Oo. Tapos Tulog ako nun eh. pumutok. Talaga? Nangina yung buong Sparkle, yun yung pinakasikat na kanta nila. Kamano no, mana. Mamano, mana. Di ba ganun yun? Well, Hindi ko alam yan. since sabi ni Election, di niya masyadong na-enjoy. Okay lang naman. Babadabi, bababababababababi. Babadababababababababa. I'm Bababababababababi. Bab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 i. ang sasabihin ko lang is, willing naman ako bigyan siya ng second Ang chance. tanga mo! Hindi, pero Wala na, alam mo na yung plot twist, wala na siyang kwenta. Like,
Yung pinanood ko siya ulit, parang alam ko na ito lahat eh. Parang magandang segue ito na anime that was good pero you didn't like. Oh, For me, Spirited Away. Spirited Oh Away. my- Mali yung pinanood. Fucking gago. Ano ba to? Spirited with you na to? Oo. Ang pangit ng Sabi nila animation. maganda to. Sabi nila, pang Oscar to. Oh, No. may nagkakantutan. Ah, Parang, Hindi yung sinasabi din ng pinakamagandang Ghibli. Grave of the Ang dami Fireflies. nagsasabi kasi Grave of the yung Fireflies. nagkaroon ng Oscar nomination. kailangan diba, may, Spirited kailangan Away. may kurot eh. Pero yan yung one of the like overrated sa akin yung Hindi, Spirited grabe Away. yung Grave of the Firefly. Sobrang lungkot lang. In general, pare, Hindi siya kurot eh. I Oo. think, Sapak siya sa itlog eh. in general, Ghibli talaga, hindi, parang, okay. Di ba Totoro pinakamaganda? Only Yesterday, I fuck with. Pinanood mo yun? Hindi ko pinanood. Porco Rosso. Okay. Marami ako hindi pinanood na Ghibli kasi parang, Yung Technically, ayoko lang. Spirited Away talaga, Oh yung my God. pinakaunang Ghibli na pinanood ko. Ang boring. Tapos ako dude. parang, anong pangit nito eh? Bakit? Ba't ako manonood nito? never ko nga na-gets yung story niya eh. It's about Parang, capitalism or this is some shit. tiring. Hindi, greed. Sorry. Ah. Sa mga fans dyan ng Studio Ghibli, hindi naman kayo mali. Pero, Pero sa amin, mali kayo. There's some really bad Studio Ghibli ones. Ah. Yung Spirited Away tuloy. The Wind Rises. snooze fest ba siya? Kikis Delivery Service. Okay lang. Yeah. Yeah, parang comfort anime lang ako. Yung House Moving Castle yung pinaka na-enjoy ko kasi parang steampunkers siya. Oh, So, rin nung yung- time na yun, parang sarap Oh. usong-uso mo rin ng steampunk shit. Ayoko yung fantasy Ghibli. Like, kahit yung Princess Mononoke, sakto lang to. It's not Malungkot something. din yun eh. Oh, namatay ata siya sa uli. Hindi, I might be wrong. Sabi niya, I'm Princess Mononoke. Mononoke Namatay siya. out. Mononoke out. Ah. Babadubi, ba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 dubi. Hindi pa yun yung sound. Yung mga movies. Bababababababababi. Hindi ko, at this point, hindi ko na nga alam kung bumabalik kayo sa Ganun yun. Sumisigaw lang sila. Your Name pa rin yan. Your Your name, name, your your name name. pa rin yun. Yun yung tumatakbo sa Takikang! Takikang! Yung, Takikang! gusto ko pag-usapan yung mga, matandaan yung pangalan niya. yung mga Tapos movies. ayaw maniwala sa kanya ng tatay niya. Pa. Oo. Yung mga Mm. movies Teka sa ulong ng My tatay Hero. niya. Ano? Yung mga movies ng My Hero. Yung pangalawa lang yung maganda eh. Ano ba yung pangalawa? World Heroes Mission. Ay, hindi, yung Hindi. Heroes Rising pala, sorry. Tangin ang pangit ng World Heroes Mission. Si Roddy Si Roddy Soul. Soul! Ah! Ah, Gago. Naalala ko yun eh, nung pinapanood namin. Kasama ba para tayo sa doon? fight scene lang yun eh. Hindi. Naalala ko nakatulog ka habang pinapanood yun. Pangit. Ako nakatulog din ako eh. Parang yung huling fight scene, yung lalaki na parang may barrier, yun yung quirk niya. Tapos parang si Roddy Soul, parang iniisip ko, tayo na sana mamatay itong character na to. Sana Namatay mamatay nga siya, siya, di ba? dito. Hindi siya namatay. Ay, hindi ba? Pero nasugatan siya, di ba? Tapos naglakad siya Ah. ng may trail ng blood or something like that. Oh, tapos hindi matalo ni Nadeko yung kalaban kasi masyadong malakas yung barrier. Sobrang bullshit nung pagtalo niya eh. Mm. Yung power, nung quirk nung guy, parang kina-counter niya yung force. Tapos ang solusyon ni Deco, sige, gagawa lang ako ng sobrang lakas na force. Nag-United States of Smash lang siya. Magagets ko kung ginawa niya yung ginawa niya sa huling season. Eh. Oo. Yung quadra move niya. Tama. Yung bigla siyang titigil. Oo. Ang inang ganda nun. Kaya ako kasi may champion na siya eh, kaya sobrang solid eh. Ikaw hindi ka nanonood ng ano, di ba? First season, My Hero. Yung first First season lang pinanabas, tumigil ka. Ang dami kasing anime nun. Ray. Gago, alam mo ba, nung pinanood ko yung first season ng My Hero, sobrang ayoko kay Deco. Oh, yun naman yung point eh. Oh, parang Yeah. putang ina, sino ba to? Yun yung point. Bakit siya yung bida? Ba't hindi si Ba't siya- Bakugo? bakit Sobrang hindi? Kasi ganun angas. talaga, yun yung pinaparamdam nila sa'yo. Kasi ganun talaga yung character niya. Hindi ba dapat you should have hated Bakugo sa start Hindi, gets ko kung bakit ayaw siya ng mga tao kasi mean siya. He's just Pero- a mean dude. Pero at the same time, siya yung pinakamalakas. Alam mo, nun eh. sobrang, Siya sobrang- pinaka-honest emotionally. yung first season ng, yung Hindi. mahina pa si Deco. Si Bakugo? Si Bakugo? Oo. Tayo na pare. Okay. Panoorin mo yung bagong First season lang. First season Yung lang first, kasi. yung season ni na namin nabubort kay Deco, tinatawag lang siya Green Naruto. Oo. Tapos ako parang, yun nga yung point eh. 'Di ba? Na parang hindi mo, kasi literally yun yung character niya, quirkless siya, hindi siya dapat maging hero. So ikaw din, naramdaman mo rin siya, tangina, hindi naman dapat bida to eh. Hindi, naisip ko parang, Diba? diba? Mas malakas pa ako dito kay Deku eh. Nanalo siya ng intrams nila with just his wit, pare. Daliri. Oo, yung Daliri. ano niya, hinampas niya yung landmine, tapos sinakyan niya yung force. Mm. Sobrang angas nun. Naalala ko yung kalaban ng mga robot nun sa, yung Oo. exam. Oh, yun. Tapos napanood ko pa niligtas yun. niya si Uraraka. Oo. Kasi si Parang, Awesome.
Pero sabi ko pa nga sa screen parang, ayan, di ka papasa. Ayan. Tayo na. Talaga. Tayo na. Ano? Gusto ko pa maging hero? Ako, umiyak ako nung pumasa siya. Yun yung una kong iyak sa anime na yun. Maangas kasi ako eh. Hindi ako umiyak sa anime. Hindi Cartoons ka na yun, dinrawing yun ng mga tao para magkapera. Hindi ko umiyak sa anime talaga. Umiyak. Ang dami ko. lahat ba ng anime na... Ito yung tier list ko na mga iniiyakan ko. Sa pinakataas mga aso. Okay. Mga hayop. Pero mostly mga aso na re-reunite sa mga owners. Grabe yun. Pangalawa, anime. Oo. Tapos siguro pang 100 tao. Ako din. Sobrang Yung- hindi na ako- ako na-apekto ng tao ngayon. Ako, masyado. Kasi ang daming kupal. aso, wrestling, anime. Actually, pantay wrestling tsaka anime. Wrestling anime. Tapos, Kiniko man. lahat ng yun. Walang wrestling anime na maganda, no? Hindi, Gago? Ganda kaya ng Kiniko man dati. Kiniko man. Si Kevin Mask. Pero hindi ko siya Hindi, pinanood. kasi- Hindi ko siya pinanood. Kasi pinanood- wrestling talaga. Pinanood ko siya before. As in eh. pro wrestling anime. Ooh. Hindi hindi, ano yung kay ano? Tiger Pero Mask, si Baki, hindi si Baki. Pero that's what you get now with actual wrestling. Yun nga eh. Kaya mahirap nga, siya. walang point eh. Parang ano pa madadagdag mo, di ba? Oo. Ito. Meron doon sa Nichijou. Napanood mo yung Nichijou? A few episodes. Gano'n nakakatawa siya. Pero may mga narratives na wrestling theme ba? Kung panonood niyo yung Heels ni Stephen Amell, para siyang One Tree Hill ng wrestling eh. Maganda. Medyo ano, nasa Netflix na siya ngayon. Diba? Ulol! Oo, di ba? Anyway. I think yung malupit sa, ano ba yung sasama, narrative ng wrestling. Wala ka na madadagdag eh, pero ang wrestling culture nasa anime. Oo. Ah. Di ba, Kaya lagi puro na lang, German suplex. puro German suplex, biglang may Suplex. abdominal stretch. Oh, Malaki nakakasar- intersection niya. Lalo na sa Japan. Kasi sa Oo. Japan, sobrang laking kultura ng wrestling dun eh. Grabe. Gago, Di ba parating nasa mga Kamen Rider, mga wrestler. Parati silang kontrabida. Oo. yung wrestling, kunyari, yung sa Great Teacher Onizuka, ang signature move niya na lagi German niya ginagawa, suplex. yung the perfect German suplex. Ay, naka-bridge. Yung naka-bridge. Tapos taas ng ulo yung tumatama. Sobrang Hindi ba lala. delikado? Oh, delikado yun, pare. Sobrang May ganda. intent eh. Sobrang ganda ng ano nila parati. Parati ako nakakita ng anime gif na may German suplex tapos naka-bridge ng tama. Oo. Parang sobrang obsessed sila ron eh. Yes, Hindi ko alam Obsessed sila bakit. doon, pati sa abdominal stretch. Talaga, hindi ko Oo. alam. Oo. Usually babae gumagawa sa lalaki, parang nakakasar siya kasi lalaki ayaw mag-confess. Tsundere. Tsundere type. Tsundere. Ah. Sino paborito yung tsundere? Oh, fuck. Si Kaguya. Siya na yung ultimate. Love is War. Parang, Oo, sila, puta parang yung plot tsundere silang dalawa eh. pero tsunderehan sila eh. Oh. Oo. Nanood ka? I mean, alam ko yung plot. Tinry ko panoorin yung una na burtaw. Ang stupid eh. Totoo. Okay. Paborito character doon si Chika. Si Chico. Naghahanap ako ng anime na pwede kong panoorin with Pinaka-pure. Kate eh. Tapos sabi, okay, Kaguya. Unang-una, sinuggest niya sa akin My Dress Up Darling. Puro It's so good. kalugan lang ng suso, mga kaibigan. Hindi lang kalugan. Kalugan siya ng suso. Pero tumitibok puso. Yes, may kilig moments din siya. Oh, kiligers. Nakakatakot yung bida, Kiligers. pula yung mata niya eh. See? Yung bida, mukhang demon. Oh, yun Gago yung point. na. Pula Sa yung dalaw mata ni niya. Shirogane. Ganun ba? Anyways, tapos Sino yun ba din mga yung tsundere Kaguya naman? sama Love is War. Love is war. Love is war. Daddy do. Daddy. Yun ba? din, pinanood ko parang, my God. Sino pa ba mga tsundere malupit? Akane. Erina. Sino si Erina? Ulit? Erina ng, ng ng Food Wars. Food Wars. Yes. Food Wars. Tayo na, early on pa lang siya na, nakakaramdam eh. Na, Season 1 pa lang hindi nakakaramdam sila na siya. nagkatuluyan, putang ina Hindi yung ba sila Food Wars. Wala. Wala nangyari. Wala nangyari. Nagkatuluyan sila, Hindi sila pero nagkatuluyan. pero hindi napakita kasi nag-time skip. Hindi sila nagkatuluyan. Katuluyan sila feeling ko. Ang ginagawa mo open ending. Wait, Wars. sa manga, hindi rin tinuloy sa manga. Sa manga, Hindi parang ko alam. minadali din ba yung ending? Hindi. Ganun ba? So, sa anime lang minadali? Hindi ba nila Feeling binigyan ko, ng... alam nila hanggang 5 seasons lang sila. Hanggang 5 platters lang yung course na. Ang pangit kasi ng Ang sagwa. Pangit kasi ng Food Wars eh. Sobrang hype pa naman ako sa huling arc. Yung kalaban fan nila ng yung... Food Wars? Hindi, fan ako. Dapat iba lang yung vida. Dapat yung The Mezzaluna Brothers. Yung vida. The Aldini brothers. The Aldini. May moment naman siya. Sa dulo nag-power up siya eh. Si Aldini. Tapos biglang pumayat Kasama siya siya. kasama siya sa students na lumalaban dun sa mga pro eh. Oh, gago. Kalaban lang central. Parang ganun. Okay. Yung paborito ko tong student yung si Perfect Copy guy. Ay, putang ina. Naging kakampi nila. O yung Ginawa niyang nakalimutan ko sino sous-chef. kausap ko pero pinag-usapan namin yung yung arc ng
kalaban niya yung Mapo Tofu guy. Magkatapat sila ng stall sa Moon Festival ba yun? Tapos siya gumagawa lang siya ng buns na nasa loob ng pugon. Sobrang... Yun yung arc ito na parang festival. Meron silang mga booth. Yung nagbibilangan sila ng sales. Tapos hinabol nila sa last day. Hinabol ng last day. Kakos, yung nakita ko yung Mapo Tofu, parang gusto ko to kainin. Kahit drawing lang siya. Lahat ng putang inang diluto nila ron gusto ko kainin. Lahat talaga. May niluto siya doon parang kroketa tapos may bacon sa labas. Tapos may karne sa loob. Yung una. Yun yung una. Gotcha pork roast. Pinakagusto ko doon yung curry. Yung curry guy. Yung meron siyang Wolverine spices. Yung meron siyang hawak na cinnamon na. Ginagawa niya. Nako si James Caraan. James Caraan nandito sa studio, mga kaibigan. Di 20, di ba? Huwag mong galawin. Ginagalaw niya. James, please. Patapos na kami, James. Patapos na kami. Sobrang gusto ko yung portrayal nila ng amoy dun. Kasi may trail talaga siya ng fucking smells. Alam mo sa classic cartoons, dati yung trail ng nagiging kamay. Tapos ginaganon siya. Tapos lumulutang si Tom. Alam ko nasa isang episode sa Windows episode din doon yung girl, ang nagluto siya ng turtle soup. Tapos nung kinain ng judges, parang naging kaiju siya. Na malaki na turtle. Ano ba to? yung healing... yung healing. Yung healing soup lady. Yung assistant niya na ni Erina. Hindi ba si yung magaling magkatay ng isda pala bigla? Hindi yan. Yung assistant ni... Sino yung magaling magkatay ng isda? Yung main girl. Si yung pangalan niya si Megumi something. Yung niligtas ni yung walang dodo. Siya yung dodo-less girl dun. Kasi kailangan mo ng... Ganun ng anime eh. May mga varying dodo sizes lang talaga per Not if especially kung ganung klaseng anime. Yung tipong... Yung maraming babae. Yung pag kumain ng pagkain, mahuhubaran. Oo. Dapat iba-ibang klase. May fangirl nga sila rin. Diba? May fangirl nga sila rin. Diba? Yung si Rindo Senpai ba? Si Rindo Senpai. Yung fangirl na... Hindi, yung fangirl na... Na kadorm nila. Meron. May fangirl ba? Na... may mushroom girl ba siya or something like that. Basta, di ba parang sila may specialization? Yung isang guy, smoking. Yung tapos, isa wild game. Yung wild game? Si fangirl yata yun. Yung wild game. Yung orange yung buhok, fangirl siya. Tapos, hindi, si Rindo pala wild game. Tama, siya yung fangirl. Nga. Tapos yung dalawang, parang Yakuza. Hindi, maganda yung number 1, yung knight. Tapos yung sword niya, microplane na malaki. Yung pangkayod. Ang gusto ko din doon yung may isang character doon, yung specialty niya mga kadire. Yung mukhang goth. Sinerve ata niya, puta crocodile ata yung sinerve. Sobrang, tapos gusto niya yung pag nandidire. Tapos nagbaban sila ni Soma dahil kasi gusto nilang gumawa ng sobrang kadiri na flavors. Usually diba yung squid legs na may peanut butter? Yung mga gusto nila. Mga inaano nilang medyo alam ko dati sa Food Wars, medyo huminay-hinay na sila sa ecchi parts sa later season. Hindi mas grabe ba nila? Hindi, gago. Tangina, pati lalaki, babae. Minsan nag-i-introduce lang sila na judge ng alam mong archetype lang talaga na hentai-looking girl eh. May bago kaming food critic tapos parang isa siyang blood lang siya na malaki yung suso. Pero maganda na nilagyan nila explanation kung ba't nahuhubaran yung mga tao. yung pamilya kasi ni Erina, meron silang yung natatanggal yung damit. The unfolding, parang ganun. Parang ganun. Sobrang seryoso ka. Kaya nahuhubaran yung ibang tao kasi may pulses daw na lumalabas. Nadadamay yung iba. Nadadamay yung tao. Ganun. Kaya parang sa dulo may nakakatawang shot doon kasi kalaban nila tatay ni Erina eh. May nakakatawang shot doon na parang nagko-congratulate sila sa isa't isa. Nakahubad lang sila. Sobrang bobo lang eh. Ay, no. God. Nice. So anime movies? What was, ano ba yung disappointing sa Food Wars? Kasi hindi ko siya natapos. Yung ending. Yung dulong arc niya parang they crammed like siguro dapat may mga isa't kalahating season pa dapat. Kasi may parang yung parang Game of Thrones nila. Hindi, kasi Game of Thrones pumangit talaga story. Nandun na yung source material, susunod mo na lang. Pero hindi ko rin nagustuhan na may illegitimate na anak yung tatay ni Erina. Ha? Meron ba? Oo. Dun sa huling tournament, mga kalaban nila, illegitimate na anak nila. Yung
bandana ba yan o ano? Tapos sobrang binlobay lang nila. Oo. Hindi siya super hype. Walang Kasi kwenta. yung iba dun, lahat na naging kalaban nila, kilala mo na from the first or second season. May build up, pero ito bigla lang siya nag-appear dun sa Blue. Pinag-uusapan natin yung tsundere Maging food wars segment. Ang ganda kasi ng Food Wars Maganda nga yung Food Ganda Wars. talaga ng food wars. Spice. Di ba? Yan lang isang English. Word. Spice. Parang sa Slam Dunk, yung crazy for you. Saka yung sa Flame of Rega na, ooh, love is blooming every time. Buong sentence siya Ay, no. Ang ganda-ganda ng ano. Ang ganda-ganda ng yun yung mga nakakainis talaga. Yun nga yung kaya sana alam mo may point in time na fuck ang pangit ng season na to. May My Hero Academia na parang tayo ng basura ng season na to. Kasi iniisip mo parang wala na. Tapos babawi sila ng next na season. Ano yung pangit na season ng may Yung Class A versus Class B, hindi ko masyado nagustuhan yung season na yun. Pero sa point niya rin. Doon una lumabas si Mushroom Girl eh. tsaka si Elmer's Glue Man. Tsaka si sino pa ba yun nandun? Ang dami nun. Si Shinzo nandun din. Tsaka si Tapos yung guy na tinry kunin yung All for One. si Phantom Thief. Ay, pare. yung- Si Monoma. Si Monoma tinry niya kunin yung One for All. Hindi niya alam eh. Pero hindi niya rin makukuha yun eh. Hindi Diba? nga niya makukuha. Kasi kailangan siya i-pass down eh. Hindi siya pwedeng forcefully makuha. If that's the case, edi dapat ang All for One na kay Bakugo. Bakit? Dun sa unang movie. Hindi nga nakompleto yung transfer. Gago? sobrang plot hole yun eh. What? Nung ginawa nila yun, parang... Heroes Rising yun, di ba? nung ako parang nakita ko, hindi nila gagawin to. Kailangan nila i-reset eh. Ginawa nila. Gagi, sobrang nabobo ako nun. Mm. Kasi kalaban nila nun, di ba Si Nine. Oo, si Nine, which is si Mini All for One. Parang all for one lang siya na may 5 court. Tapos may pinaprotektahan siya ng 2 bata. Tama. Ang ganda nun do, kasi may moment si Roraka doon na nag-angat siya ng mga bato. Yung bato galing yung sa beach. Tapos kasama si Mineta. May moment paboritong yung kanya. character ni Andren si Grape Juice. Grape juice. Yung puro Yung- kamanyakan lang. Bida ng mga mga hot spring sa episode. Hindi mo parang nag-isang hot springs episode lang ata sila rin. They could have done more with that character, Yes. pare. Yung minamanyak nilang teacher na matay. Sobrang randomly. Oh, fuck. Really? Ay, hindi mo ba alam? Okay lang. Hindi kasi Spoiler di ba ulit. season 1 lang pinanood? Season 1 lang. Bobo pero- nito, no? Okay lang. Yun yung pinakamadaling panoorin na anime sa lahat. Uy, nasa 60-minute mark na tayo. Hard stop lang. Hard stop. Shall we continue this another time? We continue this in another world. Pare. Okay. Sa mga mahilig sa anime dyan, kagawa pa kami ng isa pang anime episode. It just keeps on It coming keeps, pa. hanggat may napag-uusapan, tuloy-tuloy lang to. At sa mga hindi mahilig ng anime, Cool tangina pals nyo. muna kayo this week. Pero ang goals natin, sana mag number 1 episode tayo. Kaya Number lahat ng episodes anime hanggang mag number 1. Kung hindi, wala. Walang mangyayari. Oo. Yun. Ang Okay. guest next week, Chel Joke, no? Ang guest natin next week ay si Chel Jokno para sa anime episode 4. Meron ba kayong ipa-plug? December 6, Most, The End, special ko. Kala ko December 9. comedyvanilla.ph. Uy, yan. Ba't may ganyan na lumalabas? Tapos, December 21, mag-open ako para sa The Cool Pals. Kaming dalawa ni Alexio. Saan? Inalok Cool nila ako eh. Tapos to? ngayong sinabi mo na, sana gawin nila. Ano to? Inalok ako ni GB tapos. Sa Cool Pals. 21, Sa ano? Anong Cool Pals to? a year-ender. Christmas party lang pala eh. Christmas party Christmas show. party show. So habang nag-set ka, mag-exchange gift sila. Yes. Baka yun yung mangyari. Grabe. Yun lang sa akin. Yun. Sige, thank you so much po tayo ComedyMania.ph para sa mga stand-up comedy shows. Follow nyo kami social media. At yun lang po. Andren, take it away. Guys, pwede na tayo matulog, kun. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi, pare. Ay, isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Naparod nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Oo. Pumunta kayo sa comedymanila.ph. comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show,
ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.